Dahil sa pag-aalinlangan ni Jiang Li, ang kalmadong kilos ni Balbas ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Pero kahit ganon, walang pakialam si Jiang Li. Kalmado lang ito at hindi apektado sa biglang pag-iba ng mood ni Balbas. Mumiti lang ng bahagya si Jiang Li. Itinaas nito ang kanyang kamay at ang sobre ay biglang naglaho papunta sa kanyang dimensional space. Ang mga mutant mga Ozawa City ay nagulat. Wow! Isa yung pambihirang special na abilidad. Nakakamangha. Makikita sa kanilang mukha ang panunuya. Malinaw na hindi siniseryoso si Jiang Li. Nagsalita ulit si Balbas. Binibigyan kita ng isang araw para magdesisyon. Pero sa totoo lang, mga 19 na oras na lang dahil kailangan naming isama ang oras namin sa biyahe. Hindi na nagsalita pa si Jiang Li. Nilagay ni Balbas ang kanyang dalawang daliri sa noo at sinabing, kung gayon, paalam at swertein ka sana. Ang grupo ng mga sundalong mutant ay nagkatawanan habang inaarurot ang kanilang snowmobile. Si Angkeyo na alatang galit ay nagtanong, bakit hindi mo na lang sila tinatay? Napakayabang nila. Palmado lang na sumagot si Jiang Li, hindi ako interesado sa mga maliliit na isda. At kung aaksyon tayo ng padalos-dalos, lalo lang mag-iingat ang ating mga kaaway. Mas magandang hintayin natin ang kanilang susunod na mga akbang. Tinignan ni Jiang Li ang pag-alis ng mga taga-Day City. Pagkatapos, tumalikod na ito papunta sa safe house. Huminga ng malalim si Uncle Yu at tinignan si Jiang Li sa likod. Magpapakita ng matinding paganga ang kanyang mga mata. Nasa 20 taong gulang pa lamang siya at kaya niyang manatili ng napakamaynaon sa ganitong mga bagay. Kahanga-hanga. Pabirong nagsalita si Liang Yu at sinabing, "May kasabihan nga tayo, ang asong taol ng taol ay hindi nangangagat." Biglang nagsalita si Jiang Li mula sa malayo. "Huwag niyong isipin na hindi ko naririnig ang mga sinasabi niyo dahil malayo ako." Nagulat ang mga ito. Tinakpan kaagad ni Liang Yu ang kanyang bibig at nauutal na nagsalita. "Wala akong sinasabing masama kapag nakatalikod ka." Tumas ang kilay ni Jiang Li at tinitigan si Liang Yu pabalik at sinabing, "Mas malala pa nga dahil sinabi mo ng harapan." Namula ang mukha ni Liang Yu. Halata naman na isang papuri yun sa'yo, na isa kang maynaon at walang tigatig. Sumagot si Jiang Li, "Sige, tatanggapin ko na lang na isa yung papuri mula sa'yo." Humiling ito. Sa isip ni Jiang Li, isa pa rin naman siyang guro. Ang kanyang paraan ng pagbibigay puri sa mga tao ay kakaiba. Muntik ko nang makalimutan na isa siyang guro sa pisikal na edukasyon. Sa oras na makabalik si Jiang Li sa safe house, plano nitong sabihan si Joker na sumama sa kanya sa laboratorio. Una, kailangan nilang matiyak na ligtas ang sobre bago nila ito buksan. Safety policy ka na. Sa isip ni Jiang Li, kahit na ang pinakamalakas na mutant ay maaaring masaktan, kaya kailangan nilang mag-ingat. Pagkabalik sa safe house, nakita ni Jiang Li si Joker na kumakain. Habang kumakain si Joker, sinabihan niya ito, "Pagkatapos mong kumain, sumama ka sa akin sa laboratorio. May kailangan akong ipasuri sa iyo." Pumayag agad si Joker. Pagkalipas ng ilang sandali, kinilabas ni Jiang Li ang sobre mula sa kanyang kabilang space dimension at sinabi kay Joker na suriin ito na mabuti at tignan kung may nakatabong lasod. Tagsagawa ng mga eksaminasyon si Joker. Gumubol ito ng 10 minuto bago kumpirmahin kay Jiang Li na ang sobre ay ligtas at pwede na niya itong buksan. Gumamit si Jiang Li ng tiyanhi para maingat na buksan ang sobre. Sa loob nito ay isang pirasong papel na isang sulat kamay na liyam para kay Jiang Li. Inilagay ni Jiang Li ang liyam sa lamesa at nagsuot ito ng tactical na helmet. Yumuko ito at binasa ang liyam. Habang binabasa niya ito, isang ngiti ang gumitaw sa mukha ni Jiang Li. Simple lang ang sulat, pero malinaw ang mensahe nito. Nagmula ito kina San Jiaming, Cheng Liang Yu at Guong Di. Mag-aalok ang mga ito ng tulong para ipagtanggol ang Tianai City. Nakasaad dito na ang Tianai City ay nakaranas ng malaking tawalan mula sa labanan at ang mga pangunahing lokal na pwersa ay hindi kayang ipagtanggol ang lungsod. Bilang isang mabait na kalapit lungsod, ang 3 pangunahing pwersa ng Day City ay handang tumulong sa ngalan ng kahalagahan ng pagiging makatao. Pakiusap, huwag kayong tumanggi. Hindi mapigilan na matawa ni Jiang Li. At habang binabasa niya ito, lalo pang lumakas ang tawa nito. Napakatalinong dahilan. Ang mga taong ito ay talagang alam kung paano maglaro. Sa tingin ko, mga dati itong politiko. Nang marinig ni Joker ang tawa ni Jiang Li, lumapit ito para tignan kung ano ang nakakatawa. Ibinakita ni Jiang Li ang sulat at sinabing, "Aminado ako na ang mga taong ito ay matatalino. Kung gagawin nila ito, kahit nasitayin sila ng Jiangnan Region ay meron silang magandang dahilan." Pagkatapos basahin ang sulat, ang mukha ni Joker ay napuno ng galit at pagkadismaya. Malinaw ang pakay nila. Gusto nilang kunin ang mga lupain at resources ng Tianai City. Pero nagpapanggap sila at ginagawa nila yon dahil sa makataong pagtulong. Hindi ba napakatusong dahilan nun para nakawin ang gusto nila? Magtanong si Joker, "Anong plano mo ngayon? Tara, lumabas muna tayo at doon natin pag-usapan."
Una, mas maganda, malaman muna kagad ng mga kasama natin ang tungkol dito. Sinasabi ito ni Jiang Li habang tinutulak nito ang pinto pabukas papunta sa sala, kung saan ang lahat ay matyagang naghihintay. Sa loob ng sala, gamit ang tiyangi, maingat na hawak ni Jiang Li ang papel at kagad na ipinakita sa lahat. Sabik na lumapit ang grupo na pinangunahan ni Uncle Liu at Lu Karen. Ang kanilang kuryosidad ay malinaw na makikita sa kanilang mga muka. Pagkatapos basahin ang sulat mula sa Day City, kumulo ang dugo ni Uncle Liu. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding galit. Bilang isang veterano, kagad nitong naintindihan ang malalim na kaulugan sa likod ng mensahe. Mga tampalasan! Sigaw ni Uncle Liu. Ang boses nito ay punong-puno ng galit. Si Lu Karen na pinakabata sa grupo na kahit hindi lubos na naiintindihan ang sitwasyon ay nakaramdam din ng sobrang galit. Parang gusto nila tayong basto na lang nakawan ng harap-harapan. Pero parang bakit sila pa ang nagmumukhang mabait? Nagkatinginan ng iba at napailing. Alam ng mga ito na hindi pa naintindihan ni Lu Karen ang nilalarong-laro ng mga taong ito. Kung tutusin, isa pa lamang itong batang babae na wala pang kasanayan sa laro ng mundo at wala pang buwang sa ganitong klase ng pandilin lang. Napansin kaagad ni Teacher Liang ang kakulangan ni Lu Karen sa pangunawa. Naintindihan nito na hindi lahat ng magaling sa makinarya ay may alam din kung paano intindihin ang pag-iisip ng ibang mga tao. Si Yoki, ang unang babae sa safe house, ay nagpakawala ng malumani ng ngiti. Bata pa si Lu Karen, kaya natural lang na hindi pa nito maunawaan. Nagsalita ito, ang kanyang tono ay kalmado pero punong-puno ito ng pangunawa. Ganyan talaga ang mundo. Minsan, alam ng lahat ang katotohanan. Pero may mga taong mapagpanggap at iba ang ipinapakita. Halimbawa, sa sulat na ito, sinasabi nila na darating sila para tumulong sa depensa. Pero hindi ibig sabihin na libre yun. Kailangan nila ng isang lugar para sa kanilang mga hukbo at mga pagkain para ibigay sa kanila. Nahirapan pa rin si Lu Karen na maintindihan ang sitwasyon. Ano ba talaga ang ibig niyong sabihin? Bakit hindi na lang tayo tumanggi sa kanila? Kukuha pa rin ba sila kung sakaling hindi tayo pumayag? At kung mangyari yun, paano natin ipapaliwanag at dedepensahan ang ating mga sarili? Tanong ni Lu Karen na halatang litong-lito. Nagpaliwanag si Jokir. Ganito kasi yun. Para magmukhang masarap pakinggan, sinasabi nila na gusto nilang tulungan na depensahan at ipagtanggol ng Tianai City. Pero kailangan nila ng lugar na matutuluyan at mga pagkain para sa kanilang maukbo. Hindi sila basta humihingi, kundi sa pilitan nila tayong ginagatasan. Pero sila pa ang nagmumukhang tumutulong. Kumunot ang noon ni Lu Karen at sinabing, gusto nila na bigyan natin sila ng mga supply at kapag hindi natin sila binigyan, kukunin nila ito ng sapilitan. Tumawa lang si Jokir at sumagot, tumpak, at kapag hindi natin yung ginawa, sasabihin nila na hindi tayo patas. At kung lalaban naman tayo, sasabihin nila na self-defense lamang yon. Tumango si Jiang Li at sinabing, iniisip nila na madali lang nilang masasakop ang Tianai City. Ginagamit nila ang mga dahilang ito para silang magmukhang tama. Namula ang mukha ni Lu Karen sa galit. Ibig sabihin, pwede silang kumilos na parang magnanakaw, pero sa bandang uli, sila pa rin ang mabubuti. Magkibit-balikat lang si Jiang Li at sinabing, isang diskarte lang yon. Kung sino ang mananalo, ito ang magkwekwento ayon sa gusto nito. At ang Jiangnan region ay aayon na lang. Wala naman silang pagpipilian kapag tapos na ang lahat. Tumawa si Jokir at sinabing, ang lahat ng ito ay laro lamang ng mga salita. Wala kayong dapat ipag-alala. Pagkatapos, tinignan ng matalim ni Liang Yu si Jiang Li. Kitang-kita sa kanya ang pagkasukulam sa mga mutant na mula sa Day City. Jiang Li, kailangan natin silang labanan. Wala silang respeto sa atin. Si Chanlei, na kilala na ayaw sa bulo, ay hindi napigilan na sumabog ang kanyang galit. Minamalit tayo ng mga gagong yun. Kailangan natin silang turuan ng leksyon na hindi nila malilimutan. Oo, tama. Sigaw ni Uncle Liu. Ipakita natin na di nila tayo pwedeng amakin. Alatang galit ang lahat. Tumawa si Jiang Li, pero hindi kagad ito sumangayon. Siyempre, sagot ni Jiang Li, lalaban tayo. Pero ang tanong, paano? Ang grupo ng mga militant mula sa Day City ay kasing lakas ng mga nakalaban natin dati. Kapag tinanggihan natin ang kanilang alok, malalaman nila na handa tayong lumaban. Bakit hindi muna natin sila paralisain at magpanggap na sangayon tayo sa mungkahi nila? Ngumiti si Amshinshin at sinabing, kapatid na Jiang Li, naiintindihan ko na. Hayaan muna natin sila na maging komportable at kapag ibinabanan nila ang kanilang depensa, doon tayo atake, di ba? Timango si Jiang Li nang may pagsangayon. Laging nauulaan ni Amshinshin ang mga iniisip ni Jiang Li. Tama, sagot ni Jiang Li. Kailangan nating manalo sa laban na to sa pinakakaunting pinsala. Yan ang layunin natin. Mantanong si Uncle Liu, Jiang Li, anong susunod naming gagawin at paano kami maghahanda? Saglit na nag-isip si Jiang Li at sinabing, tawagan mo sina Xiao Hongyan at ang iba.
isang grupo na tayo ngayon at kailangan nandito sila para sa bagay na ito. Sa isip ni Jiang Li, ang mga mutant na mula sa tatlong pangunahing pwersa kapag tinagsama ay marami pa rin, kaya dapat silang pakinabangan. Para sa plano sa labanan, sa totoo lang, may plano na talaga si Jiang Li. Pagkatapos ng gusot na nangyari sa mga taga Day City, iniisip na nito kung paano tatapusin ang mga taong ito. Kahit paano, may tatlong plano ang nasa isip ni Jiang Li, pero ang kasalukuyang sitwasyon ang pinakagusto nito. Ang susunod na akbang ay mag-set up ng patibong at hayaan ang mga makasariling taong ito na mahulog dito. Hindi nagtagal, dumating sina Xiao Hongyan, Sheng Chen at Cheng Jingwan sa safe house ni Jiang Li. Ito ang unang pagkakataon na makapasok sila sa safe house ni Jiang Li. Habang papasok ang mga ito, hindi nila mapigilan na makarandam ng pagkaingit sa malawak at komportabling kapaligiran. Malayo ito sa kanilang nakasanayan. Tumingin ang mga ito sa paligid at namanga sa laki ng safe house. Pinatuloy ni Jiang Li ang mga ito sa sala at masiglang inalok na umupo. Pagkatapos, magdala ng baso ng tubig si Joker para sa kanila. Si Xiao Hongyan, na at malaman ang pag-uusapan, ay kaagad na nagtanong, Jiang Li, may balita ka na ba tungkol sa mga mutant na pwersa ng Day City? Pagkasabi nito, si Cheng Jingwan at Cheng Tian ay ibinaba ang kanilang hawak na baso ng tubig. Ang kanilang mga mukha ay naging seryoso at mukhang handa na sila sa anumang balitang paparating.